Ang nakaraan. Dahil wala pa ring pinapadalang tulong ang mga corrupt na opisyal ng mga kaharian ng Leonberg, ang Winter Castle ay hirap na hirap ngayon kung paano ipapanalo ang laban. Dahil doon ang naisip lang na paraan nila Vale Bolorhard ay ang sumugod kaagad patungo sa warlord ng kalaban, kaya lang hindi ito magiging madali sa dami ng mga hukbo na kanilang dadaanan. Ika-45 na kabanata, lumipas na nga ang gabi at sumapit na ang umaga, dumating na ang oras na kailangang isagawa ang kanilang napiling plano. Dito ay humakbang na ang ating bida palabas ng pintong ito, para magtipon na ang mga miyembro na susugod sa warlord. Kaya lang may tumawag sa ating bida, mahal na kamahalan, sabi ng tinig ng isang babae kay Adrian, kaya napalingon kaagad ang isang ito. Ang dumating ay walang iba kundi si Adelia, sabi nito, pakiusap po bumalik po kayo ng ligtas, pakiusap nito kay Adrian. Malungkot ang isang ito iyon ay dahil hindi siya isasama ng ating bida, si Adelia ang espada na pinagbuhusan ng husto ng ating bida ng panahon at oras para palakasin, kaya lang hindi niya ito magamit ngayon. Iyon ay dahil si Adelia ay wala sa estado na kayang sumunod sa utos sa gitna ng laban, dahil nga sa nagwawala ito at sugod lang ng sugod, na pag sinama ito ni Adrian tiyak na susugod kang ito na walang pag-iingat at mahulog lang sa kamatayan. Dito ay nasabi pa ni Adrian sa sarili niya kung may pinadala lang sana sa kanila na karagdagang puwersa ay maaari niyang magamit si Adelia. Dito ay kinuha na ni Adrian ang kanyang espada na hawak ni Adelia, huwag kang mag-alala ng sobra Adelia, sabi nito sa babae. Nakapaghanda na si Adrian, sa oras raw na hindi maging maganda ang misyon na nagagawin nila, may tulong siyang pwedeng makuha. Dito ay binuksan na ni Adrian ang pinto, at nakangiti ito kay Adelia. Mag-antay ka lang rito Adelia, sabi ng ating bida. Tuloy-tuloy nang ang lumabas si Adrian ngayon, at naiwan na si Adelia sa loob, isang misyon na napakadelikado ang kahaharapin nila ngayon. Dito sa labas ay nakahanay na ang mga Black Lancer, at gumawa ng daan para sa paglabas ng ating bida. Dito ay sinalubong si Adrian ng kawal na ito, at may dala na isang puting kabayo. Agad nagtanong ang ating bida kung anong kabayo itong binigay sa kanya, na sumagot ang lalaki na ito raw ay isang magandang breed ng kabayo asilaga, na hindi basta-basta natatakot sa mga halimaw. Dito ay nakiusap pa ito na ibalik raw ng buhay ng ating bida ang nasabing kabayo, na ang isang sugat o dalawa ay isang magandang parangal na sa puting kabayo. Okay, walang problema, sagot ng ating bida, na napasabi na lang si Adrian sa sarili na bakit raw ang lahat ng kalalakihan sa Hilaga ay katulad ng ugali ni Vincent. Dito nga ay naglakad na ang ating bida na kasama ang puting kabayo, at lumapit kay Core na pinuno ng Black Lancer. Dito ay masayang sinabi nito na ang kanyang posisyon ay maluwag niyang ibinibigay kay Adrian. Kaya lang, ang pinakamagandang spot ay wala sa ating bida, kundi naririto kay Vale na kanyang tito na mangguna sa misyon na gagawin nila ngayon. Dito ay nagulat at namangha ang ating bida sa pagpasok ng kanyang tito, napakaangas raw tignan, na agad namang pinagpasalamat ni Vale. Nang makita nito na ang lahat ng kasama sa misyon ay naririto na, oras na para umalis na sila. Dahil doon, nakangiti na itong si Adrian ngayon, isang tiwala sa sarili na magtatagumpay sila sa kanilang gagawin. Dahil doon, pinatakbo na niya ang kanyang kabayo, at sumigaw na buksan na ang tarangkahan. Heto na nga, binuksan na ang tarangkahan ng Winter Castle ngayon, at naunang lumabas ay walang iba kundi ang commander, na sinusundan naman ng ating bida. At binaba na rin ang tumatayong tulay sa harapan ng kastilyo para makadaan sila ng tunay, ganito ang laging design ng mga kaharian, may bangin sa tapat para hindi basta-basta nasasakop ang mga ito ng mga kalaban. Sa itaas naman, ay agad nang naghanda ang mga ito na lagyan ng mga bala ang kanilang mga malalaking pana. At matapos noon, ay pinakawalan na ng isang ito ang nasabing sandata, na agad lumipad patungo sa target nito, na nasa unahan nga ay winalis ang mga dinaanan nito, iyon ay dahil dito rin dadaan ang pangkat ni Tito Vale Bolorhard. Naibaba na ng tuluyan ang nasabing tulay, at dito ay nakahanda na ang mga ito para bumulusok sa pagsugod patungo sa warlord ng kalaban. Agad na hinatak ni Vale ang kanyang kabayo pa itaas para ihanda ito sa isang matulin na pagtakbo pasugod sa unahan. At ayun na nga, paglapag ng paa ng kabayo sa lupa, ay parang hangin sa bilis ang pagsugod ng mga ito. Sa unahan ay nangunguna si Vale, sabi nito, salilusob, tawag nito sa kanyang kabayo,
na sinusundan naman siya nila Adrian at nila Quern, na sinasalubong naman ang mga halimaw sa unahan. Dito naman sa itaas ng pader ay nakahanda si Vincent, lahat kayo pakawalan ang mga pana. Utos nito, para bilang suporta sa kanyang ama at mga kasama nito at hindi mahirapan na sumugod patungo sa warlord ng kalaban. Ibuhos ninyo ang inyong mga makakaya, na ganun nga ang ginagawa ng mga ito. Sabi nito, kailangan natin bigyan sila ng madadaanan. Ayun na nga, sa itaas ay nagliliparan na ang mga pana ng mga taga Winter Castle, na tuloy-tuloy ang pagsugod o pangunguna ni Vale sa kanilang pangkat, ito ang nagbibigay ng daan para sa kanilang grupo. Ibang klase rin talaga ang commander ng Winter Castle, hindi rin talaga ito papatalo pagdating sa lakas, dahil lahat ng madaanan niya ay mabilis niyang pinagtatagpas, na lahat ng madaanan ay tanggal talaga ang mga ulo ng mga ito. Tuloy-tuloy ang ginagawang pag-atake ni Vale sa mga nasa unahan na kalaban, para mabilis magkaroon ng daraanan sa kanila. Mabilis na humabol sila Quern, dahil kailangan ng tulong ni Vale sa unahan, at pag naiwanan rin sila ay tiyak maiipit sila sa dami ng mga kalaban, na ikinagulat naman ngayon ni Adrian ang pagsugod nila Quern. Heto na nga, matapos pangunguna ni Vale, ang nasa unahan naman ngayon ay sila Quern, nagpalitan ng pagsugod ang mga ito, para makapagpahinga kahit papano ang commander, at makapaghanda sa tamang oras. Tunay na mga kabalyero talaga ang mga sundalo ng Winter Castle, lalo na ang pangkat na ito ng mga Black Lancer, ang bawat isa sa kanila ay halos 100 halimaw ang katumbas. Tuwang-tuwa si Adrian sa kanyang nakikita ngayon, dahil ang bawat galaw ng bawat isa sa kanilang pangkat ngayon ay parang isang alon na magkakadugtong, dahil walang tapon sa bawat isa, at hindi rin nasesira ang formation ng kanilang pangkat. Dahil sa tuloy-tuloy na ginagawa nila Vale, Quern at ng mga Black Lancer, kahit ilang batalyon ang bilang ng mga halimaw na nakaharang, hindi ito naging hadlang, dahil isang bagong daan ang lumitaw ngayon sa harapan ng ating bida sa harapan. Dahil doon, nang lumitaw na ang daan, ang ating bida naman ang pumunta sa unahan, pinatakbo niya ng matulin ang kanyang puting kabayo, napakabilis, na siya ang gumagawa naman ngayon ng momentum sa kanilang grupo. At bawat madaanan ng ating bida ay walang habas niyang pinagtatagpas ang mga kalaban. Ang mga naiwan naman ni Adrian at ilang hamarang sa daan nitong si Quern naman ang tumatapos, na talagang napaka-perpekto ng misyon nila ngayon. Matapos noon, itong si Vale naman ang sumunod na sumugod sa unahan, parehas na teknik ang ginagawa nilang pagsugod ngayon, at pincer attack ang ginagawa ng mga ito, hindi na mapigilan ang kanilang ginagawa ngayon. At hindi nga nagtagal ay narating na nila ang kanilang target, ang bandila ng pinakamalakas na orc ay naririto na sa kanilang unahan. Ang warlord na target nila Vercel ay nakaupo ngayon sa kanyang trono. Napakalaki talaga ng isang ito. Ito ang hari ng mga orc, ang nilalang na hari ng angka ng Dark Verdant, na naglalabas ngayon ng itim na mapula-pulang nakamamatay na aura, na naririto naman ang mga kanang kamay nitong mga orc. Bahagyang bumagal ang paglusob ng mga ito dahil nakaharang ngayon ang mga Royal Guard ng hari ng mga orc. Kaya lang hindi sila pwedeng magpa-apekto ngayon, dali-dali silang sumugod ngayon, para magawa ang kanilang misyon. Walang takot na pinabagsak kaagad ni Vale ang isa sa mga Royal Guard na nakaharang. Ganon na rin itong sila Quern, at iba pang mga Black Lancer, nagmamadali sa kanilang ginagawa ngayon para masugad na nila ang pinaka-target. At ayun na nga, dito ay nakalusot na ang pangkat ni Vale, at ilang sandali na lang ay makakaharap na nila ang pinakahari o pinuno ng mga orc, na napakaraming malilit na halimaw sa paligid. Dito ay nag-aapoy sa kulay pula ang mga mata ng isang ito, at kitang-kita niya na may mga insektong nakapasok sa kanilang teritoryo. Daang-daang gumalaw ang isang ito, na nayanig kaagad ang lupa sa kanyang paggalaw. At nang makatayo na ito, isang nakakasulasok na enerhiya ang kumawala kaagad sa kanya, na gumapang patungo sa pangkat ng ating bida. Bahagyang bumagal ang paglusob nila Vale, at ramdam nito ang mabigat na aura ng hari ng mga orc. Ang kanyang kabayo ay biglang nahilo, at hindi na makagalaw o makatakbo ng maayos. Kaya malinaw kay Vale na hanggang dito lang ang kayang itakbo ng kanyang kabayo, na ang ibig sabihin ay kailangan na nilang bumaba gamitin ang kanilang mga paa na lumusab patungo sa hari ng mga orc. Ayun na nga, mula sa kanyang kabayo, tumalon ng ubod lakas itong si Vale, patungo sa warlord. At dito nga ay nagpang-abot na ang dalawang ito, hindi makikitaan ng pagtitimpi itong si Vale, kaya buong lakas itong umatake,
kaya lang walang kahirap-hirap itong sinangga ng kalaban. Dito ang mga kabayo ng Black Lancer ay hindi rin nakagalaw, at natakot ang mga ito, na hirap makontrol ngayon ng mga mandirigmang ito. Ngunit ang puting kabayong ito ay kakaiba, talagang matapang rin, at puting-puti rin ang kanyang mga mata. Bagay sila magkatapat ni Black King, dahil tuloy-tuloy pa rin itong tumatakbo, hindi naapektuhan sa ginawa ng Warlord. Dito ay gumagawa ng paraan si Adrian, dahil abala ngayon ang Warlord sa pakikipaglaban sa kanyang tito, kaya nakahanda rin ngayon itong ating bida na tumalon at sumugod. Ayun na nga, tumalon ang ating bida sa likurang bahagi ng Warlord para makaisa kaagad ang mga ito habang abala ang Warlord. Kaya lang ang malaking sandata ng kalaban ay biglang umikot sa hangin ng napakabilis, na nagtataglay ng matinding aura na nakamamatay. Dito ay nagulat ang ating bida, sa biglaang pag-atake hindi niya inaasahan ito, siya pa ang nasupresa ng kalaban. Hindi basta-bastang pag-atake ang sinalo ngayon ni Adrian, talagang napakabigat nito, direkta itong sinalo ng kanyang espada. Sa bigat ng pag-atakeng iyon, lipad ang ating bida, at nagpagulong-gulong ngayon si Adrian. Ang mga Black Lancer sa paligid ay nagulat, "Kamahalan, okay lang po kayo?" tanong ng mga ito. Dito ay nagawang pigilan ni Adrian ang kanyang pagtalsek, gamit ang kanyang espada na itinarak niya sa lupa. Napakarumi ngayon ang kasuotan ni Adrian, at nakapikit ang isang mata nito, tanda na ininde niya ang sakit na kanyang natamo sa pag-atakeng iyon ng Warlord. Dito ay napakagatlabi na lang ang isang ito, at nasabi na mukhang hindi talaga madaling talunin ang kalaban. Ang sakit ng tenga ni Adrian, para itong nabingi sa mga sandaling ito, at dito niya napagtanto na maaring natalo siya sa fighting spirit ng Warlord, agad na bumaba ang isa sa mga tauhan nila para puntahan ang ating bida. Naririto si Quern, sumisigaw, at tinatawag ang ating bida, kaya lang malabo ang paningin nito. At pandinig, kaya hindi niya maintindihan kung anong sinasabi ng isang ito, na may pinsala na rin sa kanyang isang mata. Malubha ang tama ng ulo at katawan ng ating bida ngayon, talagang nadali siya nang hindi niya inaasahang pag-atake ng Warlord, nayanig ang kanyang buong katawan, kaya nakahawak rin ito sa kanyang ulo, nakikilala niya ang lumapit sa kanya, kaya lang nagtataka ito kung anong sinasabi ni Quern. Dito ay madaling-madali na pumunta si Quern sa ating bida, na para bang kailangan niyang iligtas itong ating bida sa mga sandaling ito, nagulong-gulo naman si Adrian. Bulag na talaga ang isang mata nitong si Quern, dito ay naging malinaw na ang kanyang paningin, hindi raw kukikindat si Quern sa kanya, kundi may pinsala na ang isang mata nito at duguan, sabi nito, "Kamahalan, okay na po kayo. Naririnig na po ninyo ako, pag-aalala nito. Pasensya, oo, okay na ako," sabi nito kay Quern ngayon, na dahan-daw ang tuwang tayo ang ating bida. Nang makatayo ito, sabi ni Adrian, "Salamat sa iyo, bumalik na ang ulirat ko," na may dugo pa sa labi ang isang ito. Dito ay agad na itinarak ni Quern ang kanyang espada sa lupa, dahil umaasa ito na may magagawa pa ang ating bida para matulungan si Vale. "Kamahalan, kayo na po ang bahala," sigaw ni Quern, na si Adrian nga ngayon ay walang kitikot-takot na nagmamadaling sumugod sa kalaban. Dito ay nakita ito ni Vale na okay na si Adrian na kanyang pamangkin. "Ian, late ka na," sabi nitong si Vale na kasalukuyang kinahaharap ang Warlord na mag-isa, na naririto na nga ang ating bida. Sabi ni Adrian, "Sorry na huli ako, gawin na natin ng tama ang pagpatay sa isang iyan," na si Vale ay nakakunot ang noo na mukhang mahihirapan silang gawin iyon. Dito ay nag-aalab ng gusto ang aura ng isang ito, nakakatakot, talagang hindi ito nilalang na magagawang mapatay ng ating bida sa lakas na taglay niya ngayon, na sumugod na nga ng sabay si Vale at si Adrian. Ang paligid ay punong-puno ng kulay pulang aura ng Warlord, na buong tapang na binubuwis ng isang ito ang kanyang buhay para lang panatilihing nakatayo ang Winter Castle. Sa mundong o sandali na puno ng dugo ang paligid, kulay dugo na mula sa aura ng kalaban, parehas ang magtito, si Vale at si Adrian ay buong tapang at lakas na nakikipaglaban ngayon. Kaya lang isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap, nabigo ang pangkat ng ating bida, sila ay natalo. May namatay kaya sa pangkat ng ating bida, kamusta kaya ang sila Vale, Adrian, at Quern, makakaligtas kaya ang Winter Castle? Hanggang sa muli.